Kung akala mo ang digmaan ay biglaan, mali ka. Noong 1592, isang bansa ang ginising ng apoy at dugo. Ito ang Imjin War, ang pagsalakay ng Japan sa Korea na nagbago ng kasaysayan ng silangang Asya. Sa lupa, mabilis bumagsak ang mga lungsod ng Korea. Mukhang walang makakapigil sa pagsalakay ng Japan. Pero sa dagat, doon nagkamali ang Japan. Isang tao ang tumindig, si Admiral Yi Sun-sin. At dala niya ang sandatang magbabago ng digmaan. Tinawag itong turtle ship, bakal, sarado, at nakamamatay. Hindi ito kayang sakyan, hindi ito kayang pasukin. Habang ang kalaban ay umaasa sa boarding, binasag sila ng turtle ship. Isa-isang lumubog ang mga barko ng Japan. Pinutol ni Yi Sun-sin ang supply line ng kaaway. Walang pagkain, walang bala, walang tulong. Sa bawat laban sa dagat, lalo silang humihina. Napagtanto ng Japan, hindi nila kontrol ang dagat. Kahit sugatan, hindi umatras si Yi Sun-sin. Mas kaunti sila, pero mas handa. Dito tuluyang bumagsak ang lakas dagat ng Japan. Sa lupa, nagsimulang magutom ang hukbo ng Japan. Malakas sila sa espada, pero mahina sa estratehiya. Sa bawat laban sa dagat, mas lalo silang nauubos. Pero ang tunay na pagsubok, paparating pa lang. Habang sa dagat sila'y nauubos, sa lupa, gumanti ang mga mamamayan. Magsasaka monghe, mandirigma, lahat lumaban. Unti-unting naubos ang lakas ng mananakop. Pumasok ang hukbo ng China. Lumawak ang digmaan. Hindi na nag-iisa ang Korea. Taon ang lumipas. Walang panalo, walang tapos. Sa dagat, nanatiling buo ang depensa ni Yi Sun-sin. Kahit umatras ang Japan, hindi pa tapos ang laban. Ngunit hindi bala ang sumira kay Yi, kundi politika. Ang bayani ay ipagkakanulo ng sarili niyang panig sa gitna ng digmaan. Politika ang sumaksak sa likod ng bayani. Si Yi Sun-sin ay inaresto kahit siya ang nagtatanggol sa bansa. Ikinulong ang general habang ang kaaway ay bumabalik. Pinalitan siya ng pinunong walang karanasan sa dagat. Sa isang labanan, halos nabura ang hukbong dagat ng Korea. 13 barko na lang ang natira. Wala nang ibang pagpipilian. Ibinalik si Yi Sun-sin. Bumalik ang general. Walang galit, walang reklamo. 13 barko, laban sa daan-daan. At dito magsisimula ang imposible. Pinili ni Yi ang lugar kung saan ang dagat mismo ang kakampi. Daan-daan ang barko ng Japan, pero siksikan. 13 barko lang ang Korea, pero handang mamatay. Bawat putok, bawat talon, wasak ang formasyon ng kaaway. Hindi sila natalo ng dami, natalo sila ng dagat. Isa-isa, lumubog ang lakas dagat ng Japan. Nanalo ang laban, ngunit tinamaan ng general. Ang huli niyang utos, itago ang aking kamatayan. Nanalo ang Korea, umatras ang Japan. Ito ang Imjin War, patunay na talino ang tunay na sandata ng digmaan.